Siya yung namigay ng ayuda sa distrito niya, correct? Eric Abendaño, sobrang sipag suminghot ng pulbos. Tuta Soto, pinaka nakakahiyang Senate President sa Pinas, sabi ni Wilfred Rees. Good morning po pala sa lahat. Agnes Padilla, saan kaya masipag si Marcos? Sa singutan o sa tusukan? Totoo naman po kung hindi na to, kasi ikot nga ng ikot di ba? Nakikita naman natin yun. Minsan narito, minsan naroon, minsan nasa abroad. Ang problema, may problema tayo, lutasin nyo. Alimbawa, ang tagal ng problema. Flood control project, maraming magnanakaw. Walang nakakulong ngayon kahit isang contractor. Boom, ang sakit naman, walang silbi si Vince. Vince Dison, Holy Ghost. Reshuffling is like filing a crossword puzzle. Matalino si tatay If BP Sara impeach, Baste Duterte a sure winner for president in 2028. Baste can lift the perpetual disqualification to BP Sara. Then BP Sara can run as president in 2034. Alam nyo, narinig ko po si Baste Duterte kung paano magsalita. Pag pinikit mo yung mata mo, digong na digong ang maririnig mo. Sa totoo lang po, hindi naman natin sa si BP Sara numero 1 tayong taga-suporta niyan. Pero mas magaling si Baste Duterte magsalita kay Sara Duterte. Sa mga rally, alam mo na kung umaakyat na sa stage si Baste. Kasi hindi naman kami lagi nakatutok. Minsan nagpapahinga rin kami. Kaming mga vlogger. Pag may mga rally. Pag naghihiyawan na yung mga tao. Si Baste na yan. Magkakaiba yung nila Walang soundtrack si Baste. Ang kay Baste, hiyawan ng mga tao. Paakyat na yan si Baste. Pero pag narinig naman ng tao, maghihiyawan na yung tao pagka narinig ng ikaw ang pag-asa. Yun, yung kanta niya, Freddy Aguilar. Hiyawan na yan. Sisigaw ng mga tao ng Duterte. Ayan yung palatandaan Independent foreign policy, sinasakop daw tayo ng China. Sino ba may military base sa atin na walang kapalit? Correct. Hindi naman ka-impeach si BP Sara. Correct na correct. Dahil hindi po illegal ang pagkakaroon ng confidential fund. Kasi pinasama nila O kung masama ang confidential fund, bakit wala kayong hindi nyo impeach si BBM sa confidential fund? Siya pinakamalaking confidential fund. Diverticulitis, sakit ng mga sangkot sa flood control. Tuwan-tuwa sila ngayon actually. Bakit? Nako. Okay yan, ang pinag-uusapan na impeachment. Kasi ganun sila yung ma-divert lang ba yung usapan? Hindi po yan maniwala kayo ang flood control po, hindi nyo po kayang i-divert. Dahil kada may babagsak na flood control project, maalala na magnanakaw kayo. Kada may mababahan lugar, maalala na magnanakaw kayo. Kada uulan at bumaha, maaalalang magnanakaw kayo. Eto katakutan nyo. Ngayon pa lang, nagsabi na si Saldico. Willing siyang maging state witness laban kay BBM. State witness ibig sabihin, kasuhan na to, yung sa kaso na. Kaya gustong-gusto nila, kaalyado nila maupo Bakit? Tinitiyak natin na makakasuhan sila pagkatapos ng termino. Correct. Effective leader can delegate kasi mighty. Good morning, Justin. Diba? Kemonads.
Halata ang pag-cover ni Pinky para siya sumagot sa tinatanong ni Senator Marcoleta. Bakit pa nagdala ng witness kung siya rin ang sasagot sa BRC? Siya na chairman, siya pa witness. At siya rin ang nagdeklara na walang matibay na ebidensya kay Martin. Kita mo yung ginawa ni Lacson? Si Martin, ang pangunahin na inaakusa sa kanya, kaya siya mastermind kasi siya ang pinagdadala ng mali-maletang basura. Di ba? Kaya siya mastermind. Pag mastermind ka, mas malaki ang dadala sa yung basura, mas mastermind ka. Si Martin, yun ang mga sinasabi, tumatanggap, may porsyento. So far, bukod kay BBM na sinabi ni Saldico, si Martin at si BBM ang pinakamalaking tinatanggap na porsyento. O ngayon, ang tanong, bakit ang testigong nilabas ni sa pagbili ng bahay? Para mailayo dun, inuugnay lang, may ugnayan, kunwari, etong dialogue. May ugnayan si Diskaya kay Martin. So patutunayan natin na may ugnayan, therefore may kasalanan si Martin. Hindi na patunayan na may ugnayan. Therefore, walang kasalanan si Martin. Utot nyo. Kaya napilitan sila Marcoleta maglabas ng minority report. Para sa ganun, makita ng mga tao na ito talaga ang totoong naganap. Halata ang pag-cover na yan. Anong trabaho na gawa ni Marcos? Ang sinabi ko po, umiikot, masipag siya mag-iikot-ikot. Kung ano po ang natrabaho, yun ang walang malulutas kasi ikot ng ikot eh. Good morning, Boss Buds. Kailan kaya mapalitan ng Senate President para naman makabalik si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee para makulong na ang mga magnanakaw sa gobyerno? Ginigipit po nila eh. Tignan nyo po. Bakit po si Ramon Revilla nakakulong? Yung ibang senador na active hindi nakakulong. Alam nyo na. 'Di ba? Pag yung mga laging sinasabi na may kaso, hindi nakulong, alam nyo na yan kung sino iboboto niyan. Alam nyo na kung naboboto yan laban kay BP Sara. Yan po yan eh. Bargaining po nila yan. Minandro Rasyon, Tatay Badong, si Vince Tokis, dahak, pinaka-eps na gabinete, si Bam Aquino naman, walang katotoran, kadena bill. Di ko talaga alam kung ano yung kadena bill na yan ang pinagmamalaki. Kahit ba maging batas yan eh. Yung sakit ni BBM, bubutasan na yan sa tiyan at doon na siya dudumi. Ay, ganun? Grabe. Nakakita na ako noon eh, nakasupot yung Simulat sa pool, hindi gumaling ang sakit ni Marcos Jr., lalong lumalala. Tatay Badong, ang lalakas naman NPA sa Mindanao, may pinatay na mga sundalo, kinundinan ni Inday. Baka naman hindi NPA yun sa Mindanao. Boss Buzz, do you, Manong Chabit can make the one-time big time sa February 20? May sekreto daw na lalabas, malalaking tao, surprise. Ako naman, ng mga panawagan na rally, inaatinan talaga natin yan. Sa BICAM, di ba sinabi ni Dizon na siya mismo walang tiwala sa taga-DPWH? Wala naman siya nagagawa. Yung sakit ni BBM, preparation ba yan sa hospital arrest? Pag kinasuhan na siya ng biggest plunder in the Alam mo mga Duterte, hindi naman ganun katindi na. Kaya lang, sa ginawa nila kay yung tao ang galit. Yung tao ang galit na galit eh. Kaya kita nyo, may mamatay na congressman. Dati, bumabait lahat na namatay, di ba? Ngayon, wala nang bumabait. At saka pinamumuka sa kanila na natutuwa yung mga tao. Nag-arrive si Lacson sa conclusion kahit kulang sa investigasyon. May Bernardo kasi na unli affidavit
dapat matanggal na sa WPP, di naman pala tell all. Yan ang problema natin eh. Kaya ka nagkakaroon ng witness, state witness. Kaya niyan tukuyin yung mastermind. Kung hindi naman kayang tumukoy ng mastermind na state witness mo, sino ididiin? Yung mas mababa sa kanila? Halimbawa si Alcantara, sino ididiin ni Alcantara? Si Bryce Hernandez? Tsaka yung isa pa? Siya yung boss eh. Paano pag nahuli mga buhaya at walang maibalik na pera? Wala din silbi ang pagkamakulong. Hustisya yun, yung makulong. Pag nakulong sila, hindi pa ba sapat yun? Panibagong kaso kasi yun, yung forfeit. Hindi kasi automatic yun. Kakasuhan mo sila uli for forfeiture. Kakasuhan mo muna sila na iba kasi yung kaso mo na parurusahan. Pwede rin naman na sabihin ka agad, bukod sa makukulong ka habang buhay, pagmumulta ka pa, ganun. Grabing pagnanakaw, pati bulsa sa bituka, ginagamit na lang. Masipag pa sa lagay na yan, ano na lang kaya kung tamad, walang agaw, bukana, tulay sa Davao. Hindi pa po ba kasipagan yun? Biruin nyo, pumunta ka sa Davao para mag-inaugurate. No? Ang sinasabi ko pong sipag, yung sipag na mag-ikot-ikot, sipag na mayat-maya, may press con, sipag na pumunta sa mga barabarangay, epektibo ba yung pagiging masipag? Hindi. Di na ako magtataka kung sa tiyan niya siya e-evac mula nung umupo si BBM sa bibig naman lumalabas ang dumi. Masipag po naman talagang umikot ng umikot. Ang problema, yan po bang pag-ikot ay may silbi? Yun po ang tanong dun eh. Pwede ka kasing maging... Halimbawa, ganito. Ito pinakamagandang halimbawa ko eh. Nang nakakapagod pero walang silbi. Halimbawa, lakarin mo mula Bulacan papunta na Maynila. Nakakapagod 'yon, 'di ba? 'Di ba? Ang sipag mo naman, nilakad mo lang 'yan. Nakakapagod. Mapapagod ka ngayon. Pwede ka naman sumakay. Yan yung point ko eh. Gusto mo lutasin ng problema. May lulutasin kang problema. Optics lang yan, yung pupunta ka roon, tapos magdudurog ka ng bato. Ipatawag mo lahat ng mga regional director. Magpaliwanag ka. Diba? Sa regional director. Ikaw, bakit ang daming ghost project sa Bulacan? Within 24 hours, tukuyin mo yung mga engineer na may kasalanan niya. Kung hindi, ikaw mananagot. At tipong ganun na. Nakaupo ka lang sa Malacanang. Sila pinatawag mo. Sila ang pupunta sa'yo. Malulutas mo problema. Ikaw, mag-report kayo lahat. Ano mga ghost project sa'yo? Mga regional director, ilan lang yung region natin eh. Bakit ang dami sa Bulacan? Ikaw region 3. Bakit ang dami sa Bulacan na paliwanag mo to? Bibigyan kita na 1 linggo. Pag wala ka na ipakulong dyan sa mga yan, pag wala ka na sampahan ng reklamo, ikaw ang palalayasin ko dyan. Diba? Ano mas effective? 1 oras lang yun. Nakapagsabon ka na, matatakot mo na lahat ng regional. Sabay-sabay na magtatrabaho. Kaysa pumunta ka sa isang lugar. Eto, katulad nito, tignan nyo to. Tinurog yung semento. Ang ganda sa optics nun. Ganda nun eh. Nakikita ka sa TV. Seryoso ang Pangulo. Nagdudurog ng bato. Pero kung leader ka talaga, nasa Malacanang ka, sinasabon mo yung mga yan, gagawa ng paraan yan. Putya, napahiya ko ron. Kila. Patawag, pag yung pinagalitan mo na regional director, papatawag na lahat ng engineer. Bakit may flood control ghost project ka? Ganun po yun, epektibo. 2 oras ka sa DPWH. Susunod mo, tourism. Dito yung mga tourism. Bakit pag mumukha mo lang nakikita dito sa ano? Anong ginagawa nyo sa tourism?
another 2 hours. Nalutas mo na yung problema sa tourism. Next week, ganun po ang epektibong leader eh. May direksyon kang binibigay.